napakarami nating programa. Siyempre yung first term natin, hitik na hitik sa serbisyo, hitik na hitik pa rin po, but of course, we just begun. Kumbaga, ang 2.5 years sa pagtatrabaho, hindi pa eksaktong 3 years, ay talaga naman pong pulang na pulang pag marami tayong programa at advokasya na dapat gawin para sa ating mga OFWs. Number 1 po, tayo din po ang naging principal author ng Magna Carta of Filipino Seafarers. Ngayon ay Republic Act 12021 na pirmahan po ng ating Pangulo ng September at natapos na rin po ang implementing rules and regulations this January. Tayo rin po yung principal author ng Internet Voting, ang OFW Party List, dahil gusto po nating ilapit ang ating pagboto sa ating mga OFWs because every Filipino has the right to suffrage and the right to vote. They should know the services that they can get from their local LGUs, from their mga public servants na sinasabi po natin because when they call the office, 40 years ago pa po yung kilala nila ng mga magseserbisyo sa kanila. We also help support yung ating mga reintegration ng ating mga OFWs whenever they decided na umuwi na po at magkaroon na po ng panibagong buhay sa Pilipinas. Tayo rin po ay nagkaroon ng pakikipagtulungan para ma-expedite po yung sinasabi nating mga repatriation ng ating mga OFWs dahil yan po ay napakalaking problema. At ang ginagawa po ng OFW Party List, tayo po ay pinipilit natin na in just 5 to 7 days or 1 week time, may uwi po natin basta kompleto po ang papeles ng ating mga OFWs. Nakikipag-ugnayan po tayo sa Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, sa OWA, and all DSW, DOLE, sa lahat po ng mga agencies na tumutulong po sa ating OFWs because they are the real first defense. Umpisa po sa embassy at sa konsulado. The very reason why I visited 11 countries for the past almost 3 years is I want to know yung mga problema ng ating mga OFWs, ganun mabigyan ng immediate solution dahil yan po ang pangako natin nung tayo po yung nangampanya ng pandemic time 2022. Tinutulungan pa rin po natin, isa pa rin po sa advokasya ng OFW Party List ay yung pong problema or issues tungkol sa direct hiring. Ganon din po yung problema sa sinasabi nating recruitment process, lalo na po para masugbo ang ating mga illegal recruiters. Mapag-aaralan din po natin ang hustot, mapaglabanan yung sinasabi po nating human trafficking. And tayo po bilang chairwoman ng Anti-Trafficking OFW Movement or ATOM since 2017 ay advokasya na po natin yan for the past many years. Tumutulong din po tayo sa ating mga sinasabi nating mga mental health issues. Hindi lamang po ng mga foreign diplomats, foreign service employees, but most especially ang ating po mga OFWs dahil sila po ang balayo sa kanilang pamilya, sila po yung nahihirapan ng kalooban na homesick, hindi po alam kung paano kikita ng malaki para ipadala po sa pamilya nila dito sa Maynila. Pero dapat din po alalahanin natin na ang ating mga OFW sa hindi po parang ATM yan. Na pag tumawag kayo, akin ang pambili ng rubber shoes, akin ang pambili ng gadget, pwede ho ba? Kumustuhin niyo muna sila, hello, kumain ka na ba nanay? Ikaw ba'y magandang pakiramdam mo? May sakit ka ba? Sana naman po tender loving care. Kung binibigay po natin ang TLC nung tayo yung mga empleyado ng mga foreign nationals, ipakita po natin sa ating mga mahal sa buhay na mas mahalaga sila sa atin. The very good thing about social media, dire-diretso po ang ating communication daily. Kung gusto nyo, every hour, kahit bago kayo matulog, yan po ay very important para malasap ng ating mga pamilya away sa inyo pong pagkalinga na sila po'y naiintindihan nyo, naaalala nyo, minamahal nyo, and most especially, namimiss nyo. Dahil yun po ay importante sa isang OFW. Malaman lang na kahit malayo sila, mahal nyo po sila. Napakalungkot ng istorya ng ating isang nanay na 30 years nakauwi ng Pilipinas pero hindi man lang makatabi sa kama niya ang kanyang anak. Mas pinili pa sa yayan tumabi dahil hindi daw siya kilala. Nakakapagdugo po ng puso yon. Biruin nyo, nagpakasipag siya, magkaroon ng tahanan, magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero at the end of the day, hindi po niya na-feel yung pagmamahal ng tunay na ina at pagmamahal ng isang anak sa ina. Napakarami pa po, I can go on and on for many days, pero marami po tayong dapat tutukan when it comes to yung sabi po nating financial literacy. Ayan, ako very important yan. Ang dami pong mga OFWs natin, especially in Korea,
na loko po ng 150 million. Can you imagine? That was 2 years ago when I visited Korea. Yung ating pong mga nasa abroad sa Hong Kong, sa Singapore, problema po nila mga investment scam. Pangangakuan sila ng higher interest. Alam mo naman, pagka higher interest, ting ting ting, diba, mag-i-invest ako dyan. Without knowing na hindi naman nila kilala ng personal. Sino po ba talaga? Itong mga to, legitimate ba to? Na hindi nga alam ang tunay na pangalan, tunay na address or contact person. Pag nakuha na po ang pera nyo, goodbye na. Goodbye na. Oh my God. Hindi ko po alakalain na blood, sweat, and tears ang pera. Bago po natin makuha yan, bago natin mapaghirapan, bibigay nyo lang po sa isang tao na hindi nyo naman po kilala. Alam ko mababait tayo mga Pilipino, pero please lang, huwag naman tayo magpaloko. Isipin din po natin na dapat alam din natin bago po tayo sumugod sa isang bagay na hindi po tayo nakakasigurado. Hard-earned money po yan. Sa pamilya nyo na lang po ibigay kaysa sa mga loko-lokong scammer na yan.